Tapos na po tayo magpa-ingest ng cheque. Ilang pieces yan? Bali, ano ko lahat eh. 20 pieces dito sa gym. 35 pieces doon sa may panran. Ito yung gagamitin sa panra, no? Tapos, Kulay blue pala, no? 30 pieces sa uniform ng documents. Meron din? Wow! Yung mga kayami. Tapos na po at nabayaran na rin po natin. Ang total bill po is 1,650. At babalik po sila sa April 24. Bounds. Kamusta mga kayami? Isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode, dito po tayo ngayon sa third floor. Kasama ko po ngayon si Papa D at inaano na niya. Tinatanggal niya na po sa sampay yung mga nilabhan po natin ng isang gabi na mga t-shirt ng Roshan Jimewo. Pinaghihiwa-hiwalay na niya po. At meron tayong electric fan kahit nasa rooftop tayo dahil medyo mainit. Wala po kasing walang kisam itong bubungan natin dito sa third floor. So nagkakape na po si Papa D at kanya pong tutupiin ito pong mga nilabhan po niya ng mga damit. Sobrang init naman dito. So mo na lang sa baba anuhin. Parang matutusta ka di. Ikaw kung kaya mong tiyagain dito, ang init kasi. Yan, dito sa parte rito medyo sa bandang dulo ay medyo maginhawa lalo na kapag medyo humahangin ng konti. Pero kapag wala pong hangin ay napakainit po dito. Ayan, so napakarami pong nilabhan. Bali naglaba po si Papa din ng isang araw tapos sumabay din sila Eric. Hindi rin sila nagpatalo, naglaba din sila. Yun kaya sobrang dami pong nakasampay dito ngayon ng mga damit. Yan, ang mga ilang linggo nang hindi nalabahan. Ayan, tambay po sa third floor ang ating nag-iisang tanggol. Yan po ang may-ari ng third floor. Ang nag-iisang salarin. Tama? Ikaw may gawa yan eh. Kaya nilabhan ng bago yan eh. Diba? Tanggol. Tanggol. Yung mga kayani, lumabas po tayo ng bahay. Pupunta po tayo ngayon sa AUB at magpapa-encash po ulit tayo ng cheque. Dahil wala na tayong pera. Panggastos-gastos lamang po. So sasakay tayo ngayon ng sidecar para pagbaba natin dun sa main street sa Governor Pascual ay sasakay naman po tayo ng jeep dahil kung lalakarin natin ay sobrang init naman po ngayong katanghalian dapat. So sasakay na lang po tayo. Let's go. So yung ipapa-encash po natin na cheque ay 8,700 plus. Ito na maalala ko sa t-shirt na to o sa eco bag. So magpapa-encash tayo ng cash dahil may paparating ulit tayo na delivery. Yun. So magkakaroon ng panra ng Roshan at nagtatatak po sila ng 50 pieces yan o 30 pieces lang na apparel kaya kailangan po natin ng cash pambayad dun sa tatak. Sasakay naman po tayo ngayon ng jeep. Hindi ko po alam kung magkano pa masahe nga, 13 or 14. Tagal lang hindi nakakasakay ng jeep. Ayan lang yan. Bukas yan eh, mamaya lang yun. Pagkatikita niya, dadala niya.
Mga kayami, dito na tayo ulit sa favorite bangko natin sa AUB at magpapa-encash na po tayo ng cheque. So, bali, hindi na naman ako makakapag-video dahil bawal po ang recording sa loob po ng bangko. Yun. So, sana mabilis lang tayo dahil tanghaling tapat na rin para makabili tayo ng ulam na ulamin natin ngayong lunch. Much later. Mga kayami, so tapos na po tayo magpa-encash ng cheque. Halos ay nasa kalahating oras din po tayo nakaupo dun sa sa bangko. Yun. So pauwi na po tayo ng bahay at sasakay po tayo ng jeep para makabili po tayo ng ulam. Let's go. Parang medyo traffic pa naman po. Pero mas mainit naman po kapag naglakad kaya mag-aantay na lang po tayo ng jeep. Yun, may mga malalaking truck pa na parating. Sumakay na lang po tayo ng e-train mga kayami. Pag jeep may dalawang sakay pa. So mas convenient to, tapos ay mas maginhawa kasi okay. Nandito na po ulit tayo sa People's Village at dadaan na rin po tayo dito sa bilihan ng ulam para makakain na rin po tayo ng lunch. Let's go. Saka to. Nanonood po tayo lagi ng vlog ng buong TV kapag kumakain po tayo. Yeah. So, kakain na po tayo mga kayami. Bali ito po yung ating nabiling ulam. Meron tayong ginataang talong, tapos ay minudo, tapos po ay isda. At ang gugutom na po ang akin is Carlota. Ay, nagamot. Kain po mga kayami. Mga kayami, so tapos na po tayong kumain. Tapos na rin po kumain yung ating mga babies. Yan. Tapos katatapos ko lang ting maghugas. Actually, ingay. Nagpupunas-punas na lang. Nagpupunas-punas na lang po ako. Tapos ay biglang may kumatok. At may nagbigay po ng notice of disconnection. So, first time ko makatanggap ng ng billing statement from Maynila. Dahil doon po sa doon po sa mga nakaraan po natin mga tinirhang bahay ay bali yung may-ari ng bahay lang po yung nagbabayad, bali naka-submitter na po tayo submitter ba po sa tubig. Basta nakikikabit na po tayo sa tubig. Pero dito po sa nilipatan nating bahay ay may sarili po tayong puntador ng tubig tsaka po ilaw, which is one of the thing po na nagustuhan ko. Gusto ko po sarili talaga natin yung ilaw tsaka kuryente para wala pong batong. Doon sa nakaraan namin tinirahan ng bahay, mura lang po yung upa doon. So 3,000 pesos lang. Pero yung kuryente tsaka tubig ay halos doble po yung patong nila doon. Or mas sigit pa kasi yung sa tubig nga po is 95, umabot po ng 95 pesos para mga ganun. So monthly is nagbabayad kami ng about 1,300 pesos consistently. Lalo na kapag gantong summer medyo tumataas pa siya. So ngayon po is naka-receive na tayo ng billing at titingnan natin kung effective ba, kung tama lang ba na naglilipat tayo ng bahay para makatipid tayo sa kuryente at sa tubig. And the result is, under the supervisions of the DTI representative, so, yung pangalan niya sa account name, hindi pa rin po siya updated. Yung nakaraang yung nakaraang may-ari ng bahay, yung si Ma'am Ophelia, nakalagay dito. Oops. Yung reading date niya is ngayon, April 10. Quantity 11 cubic per meter. Previous 3 months. Payment history. So hindi ko pa masyado siyang memorize talaga kasi first time ko natin makareceive ng ganito.
At ang total po na babayaran, ang period po nito so March, simula po March 10 hanggang April 10. Pero nag-ano po kami, lumipat tayo dito is April 2, mga ganun, March 30. Hindi pa, tapos ang unang gabi natin dito sa bahay is April 1, parang mga ganun. Ngayon sa buong 1 month po, nababayaran po natin is 356 pesos lamang po. Yun, so ipapacheck pa po natin sa may-ari ng bahay kung maghahati kami kasi start na naman tayo dito sa bahay is April na. Yung billing niya po ay March 10. From March 10 to April 10. So hindi ko pa pala siya ma-estimate kung magkano yung natipid natin sa tubig kasi hindi naman po buo, hindi pa pala ito buo. So bali April nga pala tayo nag-start. Kaya yun sa next month, doon tayo magkakaalaman kung magkano yung natipid natin sa tubig. Binili nga po pala si Papa din mani. Vlog ka pa lang. So dapat talaga ay kagabi pa namin to lulutuin. Merienda namin sa pagkakabit sana na itong itong tiles grout sealant, pero tinabad na kami kaya inantok. Mas na naig yung antok kaya ngayon na lang po natin lulutuin. So hugasan lang po natin ng kaunti at lalagyan lang po natin ng kaunting asin. Yan. So laga lang po natin itong mani at ito po ay ating kakain-kainin. Yan. At habang po tayo naglalaga ng ng mani, si Papa din naman po ay busy sa pagtatatak po ng ng mga damit. Ilang pieces yan? Bali, ko lahat 20 pieces dito sa gym, 35 pieces doon sa may panran. Ito yung gagamitin sa panra, no? Tapos Kulay blue pala, no? 30 pieces sa uniform ng Doc Wings. Meron din? Wow! Kaya Maraming order. nag-design tayo na umabsent ngayong araw dahil parang trabaho dapat gawin. Kasi inisip ko pag gabi ko pa siya gagawin, wala na naman akong pahinga. Tapos kinabukasan maagang gigising para sa panran. Anong oras pala kayo sa panran bukas? Saka saan? 5 din yung namin eh. Oh? Oo. Saan yung gaganapin? Sa C4 lang, sa may tabing dagat. Okay. May permit kayo nun? Hindi naman kami masyadong marami. Parang tamang jogging nila. Tapos po yung kalat po rito, pasensya na po dyan po yung mga gamit nila, Erica. Ay ayaw naman po namin galawin. Mga kayami, so nakaluto na po tayo ng wow, ng hilagang mani. Pero mamaya-maya pa po tayo kakain dahil lalabas po muna tayo at tayo po ay magpapavaccine ng ating mga alagang babies ng ating Tres Marias. Mga kayami, so lalabas na po tayo ng bahay. Tayo lang po mag-isa at isasama na po natin yung ating Tres Marias. So bale nung nakaraang pagpapakabakuna ko po sa kanila, ang dala ko po yung kulay itim na cage, yung mabigat, yun, at sobrang laki. Ngayon po meron tayong improvised na kulong. Yung lagayan po ng aircon. So nilagyan po natin yan ng training pad, tapos may dala po tayong tissue. Yun, tapos may beam po, just in case na magdumi sila. Yun. So ngayon po isasama na natin itong tatlong Tres Marias na to, mga baby na yan. At yun, at dala na rin po natin yung ating pet passbook para sa kanila. Let's go. Mga baby na yan. Paseka! Baby na yan mga. Kaya nandito na po tayo sa vet. At babe lang ang mga baby na yan. Babe lang ang mga baby na yan. Yung mga kayami. Tapos na po silang bakunuhan at mga brave po yung mga baby na yan. Ayan. Hindi po yan umiyak. Galing.
Bumigat po yung mga yan. Si Raya po, si Ate Raya ay 2.2. Si Luna naman po, si Luna po ay 2.3. Si Stella Marie, Stella Marie. Si Stella Marie po ay 1.5. Pinakamagaan po yan. 1.5 lang po. Yung mga kayami. Tapos na po at nabayaran na rin po natin. Ang total bill po is 1,650. At babalik po sila sa April 24. Luna. Ang galing ah. Nakauwi na po tayo ng bahay. Matatapang talaga yung ating mga Tres Marias at hindi po sila umiyak. So lalabas po ulit tayo ngayon at bibili naman po tayo ng merienda. Let's go! Sana po yung banana cue pa. Banana cue nga po, dalawa. Saka isang kamote cue. Magkano dito? Saka isa nito. So magme-merienda na po tayo. Yung isang banana cue ay nakain na po ni Papa D. So meron tayong dalawang banana cue dapat sa kamote cue saka po ito. Let's eat. At saka meron pa pala tayong manik na nilaga. Merienda po mga kayami. At tapos na po pala si Papa D magtatak. Bale ito po yung sa another client po natin kay Doc Wings. Yun. Dalawang kulay po siya. Isa yung beige. Ang ganda ng kulay ah. Tsaka ang ganda ng tela niya. Wow. Sana po ay masatisfied yung customer natin at magkaroon tayo ng mga repeat orders. Tapos ay mga other client pa. Wow. Wow. Bali ito yung red, dalawang kulay yung pinagawa. Ito yung red, tapos yung isa brown. Pero wala tayong mahanap na brown, kaya yung nakuha natin yung parang light brown. Pero maganda pa rin naman kasi malinis tingnan. Yeah. Parang pare-pares sila kasi usually kapag sa mga sa mga restaurant iba yung sa uniform ng kitchen, iba yung sa may sa dining area, tapos iba rin yung sa may Buti nga ka mo, nagtanong muna ako rito counter. kung anong kulay kasi sabi ng may-ari, gusto niya katulad doon ng uniform ng Roshan. Oh. Itim yung uniform namin. Kaya ayaw niya pala ng color black kasi malas doon sa kulay itim. So red no? Red tsaka light na brown. Gusto ko yung kulay ng light brown. Dahil pala nagpapasobra ka ng ganun tayo. Pwede mo gawing uniform eh. Lalagay ko kay Yami Iking. Ganda siya. Packaging natin. Wow. Kaya sa mga gusto magpagawa ng uniform at may business. May nagtanong na nakaraan. Hindi natin na-replyan kasi hindi naman tayo full time sa negosyo, para part time lang siya. Pag may lang, umausap lang. Babad nga ako. Ano to, separate ng order or Hindi, kasama talaga yun. kasama talaga siya dyan? Oo, pang-ipit para hindi tumawala yung tupet. Ganun pala yun. Kakatuwa itsura ng Ryan, tinitingnan ka lang. Asag ka. Ultimate Survivor. Raya, ang ganda-ganda naman ng baby ko na iyan. Pinakamaganda yun sa lahat. Kaya, mukhang bigay. Kaya mga kayami, medyo maiksi lang yung video natin ngayon pero medyo nakakapagod. At dito ko na rin po tatapusin ang vlog na to. Again, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na nanonood at sumusuporta hindi lamang sa aking channel kundi sa buong Timuti. Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog. Inaantok na yan, aking Maruya na yan. Aking Raya, aking Mariah Carey, Raya Elise. Anong kinakain mo? At may plastic ka sa bibig? Ha?
Huli ka tuloy. Huli. Huli ang aking Luna. Ito naman po ay si Luna. Luna Meredith. Luna Meredith. Stella Marie. Oh, tumatayo na yung tenga. Akala ko sitso. It's a prank. Aking Stella. Aking Stella Marie. Bango. Bango ng baby na yan.